Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkakaroon ng panibagong testigo sina Mia at Lilet. Hindi papatalo si Lilet sa mga pambabanta at kayabangan ni Renan. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Pinipilit ni Renan si Tomas na bilisan ang pagbabayad sa kanya sa paunang bayad dahil may bayad ng paghahanap niya ng paraan para makahanap sila ng panlaban sa mga paratang ni Mia at Lilet. Binigay rin agad ni Tomas ang pera bilang paunang bayad. Sabi ni Renan, kailangan makahanap si Tomas ng mga ebidensya na makakapagpasira sa pangalan at pagtingin kay Mia. Nang sa ganon, sa kanila pumanig ang korte. Patunay ito para maging kapanipaniwala na walang karapatang maghawak ng lupa si Mia dahil sa pagiging irresponsable niya. Nagdadalawang isip man si Tomas pero pinayuhan siya ni Renan na kailangan nila itong gawin para manalo sa kaso. Nag-iisip si Tomas kung ano pa ba ang makakapagpasira kay Mia pero hindi papatalo si Lilet dahil patuloy silang naghahanap ng matibay na panlaban sa partido ni Renan. Nag-uumpisa na nga ang pagdinig ng kaso. Nagsimula nang ilabas ni Renan ang mga paninira kay Mia. Sinasabi nila na walang kakayahan si Mia sa pagpapatakbo sa lupa dahil minsang nasangkot si Mia sa ilegal na sugal. Nagulantang sina Lilet at Mia sa revelasyon na sinabi ni Renan. Hindi handa sina Lilet dito dahil hindi pa ito nababanggit ni Mia sa kanya, pero kinontra ito ni Lilet. Walang kinalaman sa kaso ang nakaraang pagiging pariwara ni Mia. Hindi ito pwedeng maging basehan para makabawa sa kredibilidad at kapasidad ni Mia na humawak ng lupa. Dahil sa panahon na hinawakan niya ang lupa ay naging maunlad ito. May malasakit rin si Mia sa mga tauhan niya. Kung kaya isa sa mga tauhan niya ang magiging testigo nila kung gaano kagaling si Mia sa pagmamanage ng tao at pagpapatakbo ng negosyo nila sa lupa. Pero pinaburan ng korte si Renan sa pagkakataong ito dahil giniit ni Renan ang pagiging irresponsable ni Mia sa pagkakaroon ng record sa pagkakalulong nito sa sugal. Nakangiti si Renan, liyamado sila sa pagkakataong ito. Hindi matanggap ni Mia ang mga narinig niya sa korte. Inabatan niya ang magkapatid. Sinumbatan niya ang mga kuya ng mga mukhang pera dahil sa paninira sa kanya sa harap ng maraming tao. Pero kumontra si Ramon dahil sabi niya saksi siya sa pagiging lulong ni Mia sa sugal nung kabataan niya kung gaano naging pariwara si Mia sa panahon na nabubuhay pa ang nanay nila. Pero sabi ni Mia, pinagsisihan niya lahat ng yon. Alam naman ni Ramon na nagbago na siya. Buhay pa ang nanay nila noon. Nakahingi na rin siya ng tawad sa nanay at pinatawad naman din siya. Si Mia rin ang nag-alaga sa nanay para makabawi. Tumulong rin si Mia sa pagpapatakbo sa negosyo nila sa lupa. Sa nanay niya natutunan kung paano humawak ng mga tao. Ramdam rin ni Mia na mahal silang lahat ng nanay nila. Kaya alam ni Mia na napaka-imposible na hindi sila pamamanahan lahat kasama si Ramon. Imposible na si Tomas lang ang nakapangalan sa titulo ng lupa. Inawat ni Renan si Mia. Sinermonan ni Renan si Lilet na sabihin kay Mia na tumigil na sa pag-iiskandalo. Hindi kasi pwede na kung gusto mo lang, pwede mo nang pigilan ang isang tao na gamitin ang sarili nilang pag-aari at basta-basta ka na lang magdedesisyon kung ano ang pwedeng gawin dahil lang ikaw ang matagal nang nakatira rito. Hinamon ni Renan si Lilet na maglabas na sila ng matibay nilang ebidensya para mapatunayan na si Mia ang may karapatan sa lupa. Dahil hindi papayag si Renan na matalo sila ni Lilet. Patataubin niya si Lilet, pati na rin ang sinampan nilang kaso. Pero matapang si Lilet. Kung iniisip ni Renan na nakapuntos na sila, sa ngayon lang ito. Dahil marumi makipaglaban si Renan. Ginamit pa niya ang masamang nakaraan ni Mia para ipangtapal bilang ebidensya nila. Para lang makuha nila ang simpatsya ng judge. Pero naniniwala si Lilet na hindi ito magiging basehan ng judge para mawalan ng karapatan si Mia sa karapatan na pinaglalaban nila.
Ayon pa rin sa batas, kahit hindi nakapangalan kay Mia ang lupa, pero mapapatunayan nila na si Mia ang nangalaga sa lupa sa matagal na panahon. Nagkaroon pa rin si Mia ng mga empleyado, tanda ng pagiging maunlad ng lupa, simula nung si Mia na ang nag-alaga at nagpatakbo ng lupang ito. Ang mga empleyado rito ang tutulong kay Mia para mapatunayan kung gaano kabait, katalino at may pagmamalasakit si Mia sa lupa, pati na rin sa mga tauhan nila. Natahimik si Renan dahil may punto rito si Lilet. Matalino si Lilet. Hindi nagpapahalata si Renan na totoo ang mga sinabi ni Lilet. Samantala nakatanggap na naman si Eira ng dokumento na nagsasabing pinapahold ni Lilet ang lahat ng mana ni Eira. Ibig sabihin, walang karapatan si Eira na galawin o gamitin ang kanilang anumang assets ng nanay nila hanggat hindi inuutos ng korte. Napansin ni Trixie na galit ang reaksyon ni Eira kaya binasa niya rin ang sumon. Nagtaka siya. Gigil na gigil naman si Eira. Sinumbatan ni Eira kay Trixie na yan ba ang klase ng kapatid na sinasabi ni Trixie na huwag masamain ng pagmamalasakit? Pero kilala ni Trixie si Lilet. Sigurado si Trixie na may dahilan kung bakit ginagawa ito ni Lilet. Posible na hindi pa rin nagtitiwala nga si Lilet kay Renan. Baka may nakikita si Lilet kay Renan na hindi nakikita ni Eira. Hindi naman maghahabol si Lilet ng dahil sa pera. Maaaring pinoprotektahan lang ni Lilet ang assets para hindi mapunta kay Renan. Pero nagtataka si Eira, bakit naman poprotektahan ni Lilet ang assets kay Renan? Samantalang kilala na niya si Renan. Bingi na si Eira sa mga payo ni Trixie sa kanya. Galit na galit siya kay Lilet. Iniisip ni Eira, baka talagang nananadya na si Lilet na pigilan siyang maging masaya dahil umpisa pa lang hindi na boto si Lilet kay Renan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.